Paano ba to? Tommy, nag-aaral ka ba sa arithmetika? Oo naman. Baka naman talunin ka pa ni Rab. Huwag mo namang ihambing na akong talino kay Rab. Sige nga, subukan natin. Dalawa. Paramihin sa dalawa. Dalawa, paramihin sa dalawa. Sige. 4. Tama! Tama ang sagot ni Rab. Tommy, magpapuro ka na lang kay Rab. Tigilan mo ako, Daisy. Paano kayo gagawin ito? Pag-aralan na natin ang kasaysayan. Mamaya maglalaro Hindi tayo ba't pag-aaralan natin ngayon ang kasaysayan ng ika-16 na siglo? Panahong naglalayag na ang mga tao mula sa mga bansang Europa. Hindi ka dapat mahiya kung hindi ka man marunong sumulat at bumasa. Ipakita mo lamang handa kang matuto. Nat, anong ginagawa mo rito? Huwag kang mahihiya. Narito ka para matuto. Opo, Ginang Jo. Pero, Nakalimutan mo na ba ang pinag-usapan natin? Kung kaya mong gawin, kaya ko rin. kung kaya mong gawin, kaya ko rin. Ganyan nga, huwag kang mawala ng pag-asa. At magkakaroon ka ng isang bukod-tanging guro. Bukod-tanging guro? Kaya mo yan, Nat. Dalawa paramihin sa isa ay dalawa. Dalawa paramihin sa dalawa ay 4. Dalawa paramihin sa 3 ay 6. Dalawa paramihin sa 4 ay 8. Marami kang mapag-aaralan at malalaman dito sa aming paaralan. Dalawa paramihin sa Simula na tayo. ay 12. Dalawa paramihin sa 7 ay 14. Dalawa paramihin sa... Letrang ba naman ang pag-aaralan mong isulat ngayon? Oo. At noong ika-15 at 16 na siglo, ang mga tao mula sa Portugal at Espanya, maging sa Inglaterra ay nagsimulang maglakbay sa karagatan upang humanap ng mga ginto at kayamanan. Magaling nan, mahusay. Sino-sino ang mga naglakbay sa karagatan ng panahong ito? Si Magellan, siya ang nakatuklas sa bansang Pilipinas. Vasco da Gama. Si Columbus! Sa susunod na klase, pag-aaralan natin ang mga taong nabanggit. Magpahinga muna tayo. Kuya, gusto ko pang matuto. Sige lang, huwag kang masyadong magmadali. Marami kang panahon para matuto. Pero gusto ko rin pang matuto tulad nila. Wala pa rin po akong alam hanggang ngayon. Bakit? Ano pa ba ang hindi mo alam? Nat, alam mo na bang bumasa ng abakada? Madali lang yan. Hindi pa pala siya marunong magsulat sa laran pa lang siya. Halika, tingnan natin. Sige. Turuan natin siya. Tama na yan. Magsiupo kayong lahat. Makinig kayong mabuti. Si Nat, sa kanyang kabataan, marami siyang bagay na nalaman na marahil ay hindi niyo pa alam. Salat man siya sa karunungang bumasa at sumulat, hindi siya nagtanim ng sama ng loob kanino man. Tahimik lamang siyang namuhay. Panatag dahil marami siyang natutunan sa damdamin ng bawat tao. Damdamin ng bawat tao. Ikaw, Jack, magaling ka pagdating sa bilang at numero, pero masyado kang bugnutin sa iyong kapwa-tao. Hindi ba't panahon na para matutunan mo ang wastong pakikipagkapwa-tao? Opo, marahil nga po. Alam nating magaling tumugtog ng biolin si Nat. Sa kabila ng kanyang kamusmusan, natuto siyang tumugtog. At simula noon, nakapaglakbay siya sa malalayong lugar dahil sa pagtugtog. Marami ang nakarinig ng kanyang musika, mga magsasaka, mga pari, mahirap at mayayaman, na pumukaw sa kanilang damdamin, musikang nagpapagaan sa kanilang mga suliranin. At ngayon, nais matutunan ni Nat ang hindi pa niya nalalaman.
May mga bahagdan tayong dapat sundin upang makamit ang tinatawag na kaalaman. Talaga pong nais ko pang matuto. Titiisin ko po kahit na ako'y pagtatawanan. Pero talaga pong hindi pa ako marunong bumasa at sumulat. Tutulong kami! Tuturuan ka namin! Sang-ayon ako at kapag may nanloko sa'yo, ako ang haharap sa kanila. Tama yun! Hindi natin makakabayaan si Nat! Tuturuan natin siya! Sige, tutulungan natin si Nat para sa kanyang ikapapanuto. Magaling. Paano kaya... Tulungan natin siyang malaman ng kasaysayan. Tuturuan ko siya magtanim ng gulay at halaman. Ako, tuturuan ko siya ng kung ano-anong kapilyo ang gawa-gawa ko lamang. Talaga? Alam ko na! Ginoong Bayer, pwede ko po bang bigyan ng regalo si Nat? Oo, bakit naman hindi? Maraming salamat po! Sana magustuhan niya ang aking regalo. Ano ba yung hinahanap mo dyan, Nan? Marami akong natutunan doon simula pa noong maliit ako. Maging hanggang ngayon. Ay, ano nga ba yon? Ay, nakita ko na! Heto! Robinson Crusoe! Ikaw talaga, Nan. Nabubulok na aklat. Alam mo, 10 ulit ko na nabasa yan. Ano naman ang natutunan mo sa aklat na yan? Paano gumawa ng balsa at kung paano makipaglaban sa mga pirata. Baka mahirapan sila. Wala namang mga pirata dito sa Plumfield. Siya nga naman. Robinson. Robinson. Tama, Robinson. Robinson Crusoe. Crusoe. Ha? Paumanhin. Hindi yan dapat ang regalo ko sa'yo. Nako, hindi. Gustong-gusto ko nga ang aklat na ito. Nakikita kong madalas mga basahin ang bawat pahina ng aklat na ito. Pagkatapos kong basahin ang aklat na yan, naghanap ako ng mas marami pang aklat. Dahil sa pagbabasa, marami akong naranasan at natutunan. Ang aklat ni Robinson Crusoe, ano bang sinasabi sa kwento nito? Nagsimula ang kwento ni Robinson Crusoe nang maglayag siya sa karagatan upang makipagsapalaran. Nagkataon, masama ang panahon. Nasira ang kanilang barkong sasakyan at napadpad si Robinson Crusoe sa malayong dalampasigan. Nang siya ay magkamalay, nalaman niyang siya ay nasa isang islang walang naninirahan ni isa man. Wala na ang kanyang mga kasamahan. Nilunod kaya ang mga kasamahan niya? Marahil, hindi na niya nakita pa. Kawawa naman siya. Mag-isa siyang nanirahan sa islang walang sasakyan at wala ring pagkain. Mabuhay kaya siya? Yun, ang akala niya noon. Pero... Teka! Huwag mo na ikwento sa akin. Babasahin ko ang aklat na ito.
Gustong basahin ni Nat ang aklat tungkol kay Robinson Crusoe? Oo, gusto niyang malaman ang kanyang buhay. Pero hindi basta. Babasahin ni Nat ang aklat. Mabuti naman at nagustuhan mo ang aklat na yan. Gusto ko rin ang kasaysayan ni Robinson Crusoe. Opo. Natali kayo rito! Tayo na. Ginang Jo, bago pa lang po natututunan ni Nat ang abakada. Hindi pa po siya marunong bumasa ng mga salita at mga pangungusap. Hindi po niya mababasa ang aklat na yon. Alam ko, pero hindi natin masasabi sa kanyang hindi niya mababasa ang aklat, hindi ba? Ha? Ano po ang ating gagawin? Tanging si Nat lamang ang nakakaalam. Sa lugar na yan, pinakamagandang magbasa ng aklat. Magtutulungan sila para turuang bumasa si Nat? Sa ibang paaralan, pipilitin nilang mag-aral bumasa si Nat. Pero dito sa Plumfield, nasa atin ang lahat ng panahon para matuto. Siyempre sa simula nagkakamali. Pero ang mahalaga, malaki ang kanyang pangarap na matuto. Wala yung anuman. Panoorin natin ang mga bata. Doon ka sa pinakamagandang upuan. Sa taas? Hindi kaya tayo mahulog dyan? Tulad ito sa pinagtataguan ni Robinson Crusoe. Maraming salamat, Tommy. Nais ni Robinson Crusoe ang Maginhawang 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 taguan. Pagkatapos ng kalahating taong pamamalagi sa pulo, nagpasya na rin siyang manirahan sa nasabing pulo kahit na malungkot ang pag-iisa. Gumawa siya ng paraan kung paano mabuhay mag-isa, tulad ng paghahalaman. Oh, ikaw naman. Sige. Tumutubo na ang mga binhi. Huh? Tutulungan na kita. Salamat. Ang una muna nating gawin, pagsamahin natin ang 2 at 9. Hirap. 2 dagdagan ng... Madali lang yan. 71 ang sagot. Hindi!
101? Talaga? 101. 32 dagdagan ng 69. Baka nagkakamali ka. Yun ang tamang sagot. Ha? At pagkatapos, Biyernes. Biyernes, bago sumapit ang araw ng Sabado. Hindi pa rin ako makapaniwala. Bakit, Franz? Nakapagtataka. May problema ka ba? Alam na niya ang mga bagay na hindi ko pa tinuturo. Naisulat na mga salitang hindi pa napag-aaralan. Napakabilis naman niyang matuto. Pambihira din naman ang kanyang angking talino. Nakikipaglaro lang naman siya. Tony, Nan! Sandali lang, makinig kayo! Bakit, Ned? Nat, sumama ka! Bakit, Ned? Basta sumama ka! Ha? Bumunot ka ng isang halaman! May laman na. Ha? Oo nga. Nakapagpatubo ka ng isang labanos. Binabati kita, Nat! Simula noon, 28 taon ang nakaraan at muli akong nakabalik sa Plumfield. Marami na ring mga bagay na nangyari, ngunit ang aklat ng Robinson Crusoe ang siyang nakapagturo sa akin kung ano ang buhay, kung ano ang halaga ng mabuhay. Hindi basta ang mabuhay kung ikay nag-iisa. Kailangang makipagsapalaran, maging matatag, huwag magpatalo sa mga problema. Ganon ang binabanggit sa aklat ni Robinson Crusoe. Napakaganda pa rin ang mabuhay at kaya ko yun. At kaya ko ito! Kung gusto mo, ipagtitimpla kita ng kape. Sige, salamat. Huh? Ano yan? Fritz? Basahin mo ito. Ngayon lamang ako nakatanggap ng ganyan sulat sa buong buhay ko. Sa wakas, natapos ko rin pong basahin ang aklat. Naglakas loob po akong sumulat upang magamit ko ang mga salitang nabasa ko mula sa aklat. Alam po ninyo, ito po ang kauna-unahang liham na naisulat ko. Hanggang sa ngayon, hindi po ako makapaniwala na natapos ko na rin basahin ang aklat. Marahil, kung hindi po ako napadpad dito sa Plumfield, baka hindi rin po ako natutong bumasa. Nagkaroon po ako ng lakas ng loob dahil sa tulong ni Nan, Daisy, Tommy at Ned. At lahat na sila. Sana po, lahat ng batang nag-iisa na sa buhay ay magkaroon ng mga kaibigang tulad nila. Mga tunay na kaibigan. Marami pong salamat sa inyong dalawa. Nat.